the book of 2 Timothy chapter 4. This is something that we should listen to the Lord today. I would like to read in Tagalog 2 Timothy chapter 4 verse 7 up to 8. We will also read the book of Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. And later on, we will finish Matthew chapter 25 verse 21. In 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8 in Tagalog it says, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Paul says, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natatanan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Hallelujah. Paul is so bold telling Timothy that he finished the race. And he fight a good faith, fight of faith. At sabi niya, tatanggap siya sa Panginoon ng gantimpala. In Lamentations chapter 3 verse 22 up to 23 says, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Dakila ang inyong pagtatapat. Oh, hallelujah. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ang Diyos ay tapat. Hindi nauubos ang kaawaan ng Diyos. Matthew chapter 25 verse 21 says, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. This is the word of God. And God is seeking faithful people. Ang Diyos ay naghahanap ng mga taong tapat. I would like to preach today under the unction of the Holy Spirit and under the presence of the Lord. The word that says, katapatan sa Diyos. Katapatan sa Diyos. Katapatan sa ating Panginoon. Close your eyes and raise your hands towards Him. Lord, bless each and every one of us, Lord, today as I preach your word. Let everyone be enlightened, O Lord, and be strengthened by your words. Help us to be faithful. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Glory to your name, Jesus. Glory to your name. Hallelujah. Come on, everybody say hallelujah. Hallelujah. Hallelujah is the highest praise. Hallelujah. Glory to His wonderful name. Amen. You may be seated. Brethren, faithfulness is not just something God requires. Faithfulness is something God is. God is a faithful God. He does not just have a possession of faithfulness, but He Himself is faithful. God is faithful. And God's faithfulness is unwavering consistency.
of being who He is. Ang Diyos ay tapat. At ang kanyang katapatan ay patuloy. Consistent ang Panginoon kung sino siya. Kung sino siya noon sa panahon ni Jacob, ni Abraham, at ni Moses, ay ganon din ang Panginoon sa mga sandaling ito. He always keep His word. And He always sustain His people. Because God is faithful. God is consistent. That's why the word na narinig natin kanina, great is thy faithfulness. Why great? Because only God is consistent. Man cannot be consistent. Ang tao hindi maaring maging katulad ng kadakilaan ng Diyos. Kaya naging dakila ang Panginoon sapagkat siya ay tapat. Siya ay consistent. Nagpapatuloy siya mula noon, ngayon, at magpakailanman. He is a consistent God. That's why He is a great God that we serve. Because nothing beat God's consistency. Nothing can imitate the consistency of God. Because man falls short of the glory of God. Walang tao na nakarating sa kaluwalhatian ng Panginoon. Meaning to say, walang tao nakarating sa standard ni Lord. Kahit gaano ka katapat, kahit gaano ka kabait, hindi mo kayang tapatan yung standard ng ating Panginoon. We fall short of the glory of God. We fall short of His standard. Amen. Everybody say amen. Amen. Though we respond to the faithfulness of God or not, He will remain faithful. Amen. Okay po ba kayo dito? Amen. Kahit na ang tao ay hindi sumagot at tumugon sa katapatan ng Diyos, pumalakpak ka man o hindi, mag-amen ka man o hindi, magsimba ka man o hindi, God will remain faithful. He's not affected of your rebellion. He's not affected of your sins. He will always be faithful. Because God is faithful. And He will remain faithful. 2 Timothy chapter 2 verse 13. Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat. Uulitin ko. In 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat. So whatever we do, whatever the sins we committed, God is still faithful. Hindi mo pwedeng ang Diyos, mga kapatid, ay sumbatan na isang panahon sa buhay mo ay hindi siya naging tapat. Kahit ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, kahit lumalangoy ka sa kasalanan, kahit ginagawa mo ang kasalanan, ang Diyos, mga kapatid, kailanman ay hindi nakaligtaan na maging tapat sa buhay mo. Maniwala ka man o hindi, sumampalataya ka man o hindi, manalangin ka man o hindi, ang Diyos ay tapat na nagmamahal sa iyo at sa akin. I love the Lord. Dami nating pagkukulang. Marami tayong ginawang hindi katapatan sa Diyos. Hindi siya tumigil sa pagtatapat sa atin. Hindi siya napagod na mahalin tayo. Hindi siya napagod na bantayan tayo. Hindi siya napagod na ingatan tayo. Hindi siya napagod na suplayan tayo. Pero wala tayo minsang ipinapalit na katapatan sa Kanya. When we talk about faithfulness, pag pinag-usapan ng katapatan sa Diyos, gusto kong sabihin sa inyo na ang katapatan is not seasonal. Faithfulness to God is not seasonal. Hindi lang sa panahon na sinasagot ng Diyos ang iyong panalangin. Hallelujah. Tsaka ka nagsisimba.
Hindi lang sa panahon na tayo ay nabubuhay ng payapa at magandang nangyayari sa buhay natin, kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. No, hindi po. Faithfulness to God is not seasonal. Kundi sa panahon na tila ang langit ay tahimik sa iyong mga panalangin. Sa panahon na tila ang langit, hallelujah, kabaligtaran ang binibigay sa atin, imbis na kapayapaan, ang dumarating sa atin ay mga paghihirap at minsan mga panalangin hindi nasasagot. Sa panahon na ang langit ay tila sarado at tahimik, dapat pa rin tayong maging tapat. Because faithfulness is not seasonal. Everybody say amen. Can I have somebody? Ikaw, brother, ikaw na nasa harapan ko eh. Tagakuha ka ng litrato, di ba? Halika dito. Upo ka dito. Ang upuan mo dito. Upo ka dyan. Nakikita niyo siya, mga kapatid? Anong kalahati lang? Pasensya mo na mga kapatid mo, ma'am. Masasakit sila magsalita. This man is a faithful man. I want to illustrate to you and demonstrate to you how faithfulness is not seasonal. God wants him to be stay put in his calling. Sinabihan ka ng Diyos na manatili sa pagkatawag sa iyo no matter what happened. No matter how people will ridicule you, no matter people will criticize you, no matter people will persecute you and push you or pull you, alisin ka sa katapatan, alisin ka sa posisyon na binigay sa iyo ng Diyos. The point is, you should never give up your position. You should never give up your faithfulness to God. Intindihan mo, Brad? Now, can I ask somebody here? Medyo malakas-lakas. Ibang kalakasan yun. Halika dito, Brother James. Ito. Ikaw, Mark, palakad-lakad ka dyan. Halika dito. Ba't mo kinakamayan? Hindi ko sinabi, doon ka sa baba. Kayo ang mga demonyo sa buhay ng taong ito. I want to demonstrate you that faithfulness is not seasonal. May mga pagkakataon ng panalangin ng taong ito ay hindi tinutugon ng Diyos. May mga pagkakataon, mga kapatid, na tila baga sarado ang langit sa kanyang mga panalangin. Hindi sa lahat ng panahon, mga kapatid, ay tumatanggap ng kapayapaan. May mga pagkakataon na sinusubok ang kanyang pananampalataya. Mga kapatid, makinig po kayo. Po kayong dalawa dyan. Ikaw isa, dito ka. Yan. Hintay kayo sa go signal ko, ha? Ang mga demonyo man din, mga kapatid, ay sumusunod sa ating mga utos. Okay, ma-offend, ha? Makinig po kayo. Abraham waited for Isaac for 25 years. Abraham received the promise. Every day, Abraham knocking at the door of heaven, where is Isaac? But for 25 years, bago dumating si Isaac. May mga pagkakataon ikaw bilang mananampalataya, you pray hard. You pray every day. But you don't receive answers. Everybody say amen. Job is faithful. He is sitting faithfully. He is serving the Lord faithfully. But what happened to Job, mga kapatid? Despite of his faithfulness, suffering comes. Hallelujah. Hindi sa lahat ng panahon, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na ang Diyos, hallelujah, ay parabang pabor sa atin palagi ang nangyayari.
to God loves us so much. But suffering came. Pero dumating ang panahon, mga kapatid, na kulang na lang patayin ng Diyos si Job. Sobrang tindi, sobrang hirap. Nanalangin ang kanyang asawa na si Carla. Mamatay ka na lang! Ganyan ang mag-asawa minsan, mga kapatid. Sumpahin mo ang Diyos mo, Job, para mamatay ka na rin. Sa sobrang hirap, sa sobrang suffering, mga kapatid. Nakikita niyo ba ito? This is Abraham. This is Job. And this is Paul. Paul prayed, Lord, pwede bang tanggalin mo sa akin yung tinik sa laman? May suffering si Paul. Lord, pwede bang can you please remove the thorn in the flesh? Pero ang sagot ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee. Pambihira ka, Lord, biyaya. May karamdaman ako, sasabihin mong biyaya yan. Hello? Faithfulness is not seasonal. Sa panahon na naghihirap ka, sa panahon na hindi sinasagot ang panalangin mo, sa panahon na may panalangin ka pero kabaligtaran ang nangyayari sa buhay mo, huwag kang aalis sa katapatan. Huwag kang aalis sa paniniwala. Huwag kang aalis sa pananampalataya sa Diyos. Manatili ka sa pananampalataya sa Panginoon. Now, this people is so faithful. No matter what happened, brethren, katulad ni Abraham, katulad ni Jacob, at katulad ni Apostol Pablo, kahit hilahin ka at itulak ka paalis sa pananampalataya, you should maintain your post to Him. Kayo ngayon, do all your best to remove this man from his faithfulness. Come on, go. Hallelujah. 25 years kang nananalangin. Hallelujah. Sige, hallelujah. Ingatan nyo lang masaktan. sabi ng Panginoon kay Job, huwag nyo lang kikitilin ang buhay niya. Sige, gawin nyo ang lahat. Sige, ganyan tayo mga kapatid. Kahit anong gawin ng kaaway sa atin, huwag kang aalis sa pananampalataya. Huwag kang aalis sa katapatan. No matter how they pushed you, no matter how they pulled you, stay in faithfulness. Faithfulness is staying where God has placed you even when the storm rages and heaven is silent. Faithfulness is not seasonal. Okay ka lang? Masakit. Ganyan talaga ang mga demonyo mapanakit. Kidiliti ka. Now, huwag ka munang umalis. Faithfulness is supernatural. Pag pinag-uusapan ng katapat, akala kasi natin pag nagsisimba, linggo-linggo tapat na. Mga kapatid, faithfulness is supernatural. Meaning to say, it is not natural. Supernatural. Why? Because faithfulness is a fruit of the Spirit. Galatians chapter 5 verse 22 to 23, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. So kung faithful ka, it's not because of what you can do. It's because of the Spirit. Kaya yung mga taong tapat, puspos ng Espiritu Santo. It's not because they're the one who is faithful. It is because God alone is faithful. And when the Spirit of God resides in you, then you are faithful.
Walang taong kayang labanan ng kasalanan. Mayroon ba kayong kilala na nakasulat sa Biblia na tao na kaya niyang labanan ng kasalanan? Wala. That's why when Jesus Christ forgives us in our sins and cleanses us, He lived us His Spirit. Why? Because you cannot battle against the Spirit or against sin. Only the Spirit can battle against sin. Kaya kung ikaw tapat, hindi dahil palasimba ka, palabasa ka ng Biblia. No. It's because the Spirit is within you. Yun ang nagpapalakas sa iyo. Yun ang nagsasabi sa iyo. Yun ang nagpapaliwanag sa iyo kung anong katayuan mo kay Kristo. Everybody say amen. It's not a fleshly effort. It's not about human ability. It's about God, the Spirit, holding you. Asan yung tali? Talian nyo nga ito. Tingnan natin. Ang iksi naman ng tali nyo, pambihira. Pahinga akong malaki lagi dyan yung kortina nitong yung drum set. Asa na yung dyan? Yan na. Huwag niya, hindi ko sinabing gapusin mo. Ang spirito ay hindi nang gagapos. Ito, iladlad mo, gawin mo siyang tali. Ibalonbon mo. Itali mo dito sa unahan ng pulpito, tsaka dito. Dulo sa dulo. Yan, dyan ka. Sige. Yan, habaan nyo. Layo ka lang konti dito. Yan, roll nyo, yan ganyan. Yan. O, itali nyo dito. Kunwari sa kanya. Tapos yung dulo dito. Yan. Sige. Doon. Tali nyo muna sa kanya. Yan, tali nyo yan. So, dalawang demonyo na ito, hindi marunong eh. Mga bagong demonyo yan. Sorry ha, nagibiro lang ako. Ang anghel po yan. O, dito yung tali, sa dulo yung isa. Yan, ganyan, kumari yan, ganyan. O, mga OJT. Hawakan mo lang yan dyan. Demonyo ka, di ba? Kaya hawakan mo yan. Now, look at this. You are faithful not because of your fleshly ability. We follow God not because of our human ability. It's not because of our fleshly effort. It's because there's something. This is the Holy Spirit. Bitaw mo, Brad. This is symbolizing the Holy Spirit holding you. That no matter how and no matter what, the enemy and the devil push you and pull you, the reason why you can stay faithful is because of the Spirit. Kahit anong gawin sa'yo ng kaaway, hilahin ka, idrag ka sa kasalanan, dalhin ka sa katitusuran, pag ang Espiritu Santo ay sumasayo, hahawakan ka nito, pananatilihin ka nito sa pananampalataya. Amen. Look at this. Listen. Si Pedro, 3 beses niyang itinatwa ang Diyos. Tama po ba? Hindi niya kaya. Pastor, ibig mo sabihin, araw-araw niyang kasama si Kristo? Na itatwa niya pa? Exactly. Si Judas nga eh. Kasama niya eh. Naibenta niya pa si Lord. Scammer pala si Judas. Biruin mo. Nahudas niya pa si Jesus. Kasama niya na yun araw-araw. Anong point mo, Pastor? Isa lang ang point ko. Nung si Pedro, itinatwa niya ang Diyos ng 3 beses, o si Judas, naibenta niya pa ang Panginoon. The reason why this man, this Peter is so weak. But if you read the Bible, after the day of Pentecost, wala nang hiya si Pedro. Yes. Amen. Amen. Nung tinatanong si Pedro nung umpisa, di ba kasama mo si Jesus? Di Kinahihiya niya si Jesus. Di Kasi alam niya parurusahan din siya. Hindi ko kilala yan. 3 beses.
Pero nung si Pedro ay napuspos ng Espiritu Santo. In the day of Pentecost, in Acts chapter 2, verse 38, nung nangaral si Pedro, boldly, hindi siya nahihiyang ipakilala sa marami kung sino si Kristo. Hindi siya nahihiya, mga kapatid. Bakit? Sapagkat may Espiritu Santo na si Pedro. And the one will make Peter faithful is not his ability. Because his ability is weak. But because of the Spirit of God, Peter was able to hold his faithfulness. Ngayon, mga kapatid, kahit anong hila at kahit anong tulak ng demonyo sa isang taong may Espiritu ng Diyos. Come on, try it. Try. Hallelujah. It's not because of his ability. It's not because of his own ability, but because of the supernatural strength that comes from the Lord. Hallelujah. The strength of the Spirit is the strength of everyone. You become faithful because your spirit or the Spirit of God is in you. Because faithfulness is about your surrender with God. But if this man, kinig po kayo, if this man will not surrender to the Spirit of God, he is weak. Come on, try to remove that Holy Spirit within you. Sige, hubarin mo yan. Kaya mo ba? Kaya ba natin? Pwede ba tayong tumanggi? Pwede. Pwede ba tayong tumanggi sa utos ng Diyos? Pwede. Pwede bang wag mong tanggapin ng Espiritu Santo? Pwede. Now, if we will not be surrendering to the presence or to the Spirit of God, ang dali mong matisod. Ang dali mong ma-offend. Ang dali mong tumalikod. Isang kalabit lang ni James, andun na siya. Amigo na sila. Nag-inom-inom na sila. Magkasama na sila. Kinuha pa nitong isa. Tatlo na sila, tatlong itlog na. Magkakaibigan na sila. And the Spirit, mga kapatid, is trying to hook him again. The Spirit is trying to hook him again. Pero ayaw niya. Ito naman ayos niya pa, tapos instruction ko Ayaw niya. Tinatanggihan niya. Hinuhook siya ng Espiritu. Halika Brad, magsimba tayo. Taas mong kamay mo pag magpupuri sa Panginoon. Buksan mo ang labi mo para tanggapin mo ang Espiritu ng Diyos. You know, tapat ang Diyos every day. He wants you to be under His authority. But you refuse it. Kaya nga mga kapatid, when God already placed you in the position, when God already placed you in the position and you are believing the Lord and the Spirit, you already received the Spirit of God, please maintain it. Don't refuse it. Alam niyo kung bakit? Sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power, but my Spirit, says the Lord. You can maintain to be faithful. You can remain faithful as long as you have this Spirit. Pero without the surrender, without the willingness to surrender to the presence of the Lord, hindi mo kayang magtapat. Kaya konting bagay, talisod. Konting bagay, offend. And you can easily take rebellion against God. Because there is no Spirit. Paki-translate nyo, ha? It's not by might. It's not by power, but by my Spirit,
saith the Lord of hosts. Kaya kahit anong gawin mo, hindi mo kaya mapagtagumpayan ang kasalanan. It is because you are using your own fleshly effort. But if you have the Spirit of God, that's why faithfulness is not natural. It is a supernatural. Faithfulness is supernatural. Kaya pag tinanggap mong Espiritu Santo, panatilihin mo. Amen. Now, listen. The third point is this. Faithfulness is measured by integrity. Integrity. Sabihin mo sa katabi mo, integrity. Integrity is wholeness or honesty in character. It is your inner conviction and your outer actions are aligned. Yung iyong panloob na damdamin at iniisip ay nagmamatch doon sa iyong ginagawa sa panlabas. You are the same person, both in darkness and in light. Ikaw ay hindi nagbabago sa dilim man o sa liwanag. You are the same. If the people will say something about you, o pangit ka, o mayabang ka, it's about your image. Pag sinabi ng ibang tao, o yung bait mo naman, o yung tapat-tapat mo naman, it's okay. Pero ang nakikita at sinasabi nila is your image. What they can observe about you, what they can say about you, is your image. Kaya may mga taong image protector. Ayaw nasisira ang image. Ayaw nasisira ang kanyang pangalan. But you know what? When people say something about you, it's about your image. But when God says something about you, it's your integrity. Kasi hindi ko pwedeng sabihin sa iyo yung integrity mo. Maaaring hindi ko mapansin yung integrity mo. Pero ang Diyos, walang nalilihim sa Diyos. Kaya pag ang Diyos tumingin at may sinabi sa iyo, it's something about your integrity. And God follows integrity, not achievements. Kapag sinabi ng Diyos, tapat itong taong ito, hindi dahil may pinatayo siyang simbahan. Pag sinabi ng Diyos, itong taong tapat to hindi dahil maaga siya palagi sa simbahan. It's not about achievements. It's about your integrity. So, if you want to be faithful to God, integrity. This is about something, mga kapatid, that God is so pleased in your character. God is so pleased in your goals, in your dreams, in your visions, in your motives. God is impressed, mga kapatid. Everybody say amen. Penga akong barya. Magkano ito? Piso lang. Piso lang. Oh, sa'yo na yan. Oh, bili ka ng candy. Gusto mo piso, Brad? Magkano gusto mo? Piso lang? Kaya magkano gusto niya? Oh, di ba? Tignan niyo. Pero sa piso lang gusto niya. Magkano gusto mo, Brad? Yung totoo. Hindi! Yung totoo. Huwag mo akong bulahin. Magkano gusto mo? Million. Nag-pray ka ng million? Nag-pray ka ba sa Lord? Tignan mo, gusto mo, pwede ka nag-pray. Granting nag-pray ka ng million. Piso binigay ni Lord. Diba? Si Lord naman, sabi ko, million, piso binigay sa akin. Dapat nga, masaya ka na, di ba? Kasi binigyan ka Now, God will test us. Listen because faithfulness is measured by integrity. Tandaan nyo yan. God will not test faithfulness by great things, but by little things. Alam niyo ba yun? Hindi ka susubukin ng Diyos sa marami. Susubukin ka ng Diyos sa konti. Magkano tinanggap mo? Piso. Okay. Ngayon, sa Biblia,
mayroong isang babaeng balo na nagbigay sa Panginoon ng 2 kusing. At ang Diyos ay natuwa. Nung lalaki nagbigay na mayaman, sobra-sobrang binigay niya, pero ang Diyos hindi natuwa. Hindi kinumend ng Lord yung lalaking mayaman. Ang kinumend ng Lord ay yung babaeng balo na nagbigay ng kusing. Bakit kaya ang Diyos? You can see this, that God is not attracted to how much we have. God is attracted of how big our heart is. Kaya nung nagbigay yung babaeng balo, ang Diyos kinumend niya. O tingnan nyo, tinawag niya yung kanyang mga disipulo, tingnan nyo kung sino ang mas nagbigay ng totoo. Sa panahon na yun, mga kapatid, hindi naman ibig sabihin, ayaw ni Lord na magbigay ka ng malaki. But God knew the motive of the man. Kaya na-outshine ng babaeng balo yung mayaman. Kapatid, kahit piso yan, pwedeng maging katanggap-tanggap sa Diyos yan. Kahit konti yan, kung ang puso mo ay tapat, gusto ng Diyos yan. Ulitin ko mga kapatid, you can outshine the rich man by just being faithful to the little things. Pag naging tapat ka sa maliit na bagay, mga kapatid, you can be blessed. Do you remember David? What is David? Who is David? David is just tending the flocks. Amoy araw na bata. Katulad ng katabi natin minsan. Sa jeep, sa jeep, hindi sa simbahan. May mukha agad yung katabi mo eh. Amoy araw, makapal ang kalyo, matigas ang kanyang mga buhok, halatang bilad sa araw, amoy tupa, ang paay maalikabok. Sino ba si David? Pero kahit walang nakakakita, pag mayroong mga leon at mga oso na gustong lumapa sa mga tupa, pinagtatanggol niya ang tupa. David is faithful in his service even though there are no people watching him. Integrity. Faithfulness is measured through integrity. Kaya ang ating pong integridad, ingatan po natin. Kung yung pisong yan binigay sa iyo ng Panginoon, it symbolizes a small gift to you by the Lord. Binigyan ka ng 5 talento, may binigyan ng 2, may binigyan ng piso. Hello? At kung nasa iyo napunta ang piso, be faithful in keeping the Lord's blessing to you. It's not about kung magkano yung napunta sa Kanya, magkano. It's about yung binigay ng Diyos sa iyo. No, whatever happens, Brad, don't exchange that. Don't accept the enemy's offer in exchange of this little gift that God gave you. Kung binigyan ka ng Diyos ng, you cannot sing, you cannot even play instruments, but you are faithful in doing things like camera, photography. That's your gift. Now, in exchange of that gift, we pray. May concert yung Metallica. Kaya may Metallica? Alam mo may Metallica? Idol ko dati yun eh. May concert yung Metallica, kailangan natin ng photographer. Malaki bayad, Brad. Kaya lang nataon linggo, pero huwag kang mag-alala. Malaki paldo ang bayad. Huwag kang mag-alala, busog ka talaga. In exchange of God's gift to you, the enemy will try their best. Hello? The enemy will try their best to remove you from your faithfulness. May pera ba kayong dalawa? Ikaw, engineer ka, may pera ka dapat. Hindi, 5 piso. Dapat mga ang bihira naman kontraktor to. Hindi ka na, hintayin mo, patatawag ka. Oo.
Ano, magkano? Walang pera to kapatid mo. Patingin nga, pitaka mo. Ay, 100. Ikaw, magkano pera mo dala? Kunin mo. Paghintahin. Kunin mo, magkano ba? Buka lang. Hindi, may 100 siya mga kapatid. Hawakan mo yan. You need to try your best to offer Him that money, that temptation, that sin, that compromise. Mga kapatid, money is the root of all, the love of money is the root of all evil. Marami kang pwedeng i-offer dito na kasalanan. The root of all evil, the love. You try your best na ma-inlove siya dito kay, sino ba to? Rojas. Si Osmeña lang po kasi palagi nasa pitaka ko eh. Rojas. Okay. Taga Rojas ka, di ba? Ayan. Sa'yo, ano sa'yo, magkano siya, Brad? Uy! Malaki ito. Hallelujah. Kulay verde. Sino to? Makapagal. Diyos dado makapagal. Tayo ka. Gawin mo ang lahat na makakaya mo na ma-inlove siya dito kay Makapagal. Nakangiti, oh. Ano ngayon sa'yo? Si Rizal lang sa'yo. Si Rizal. Bigati si Rizal. Try your best to keep that. Then try your best to seduce him. Sige. Come on. This is what is happening to us. This is what is happening to us in exchange of our faithfulness. In exchange of our faithfulness, aakayin ka ng marami para makompromise mo yung iyong katapatan. Aalukin ka nila ng trabaho sa araw ng linggo. Aalukin ka nila ng pamamasyal, araw ng Bible study. Aalukin ka nila, mga kapatid, ng pamamasyal sa araw mismo ng prayer. They will try their best to remove you from your faithfulness. Amen? Ano nangyari sa inyo? Ayaw? Ayaw pa rin? Ayaw talaga? Ako, pwede sa akin yan. Sige, upo na kayo. Baka mamaya totohanan niya yan eh. Kunin niya. You know, faithfulness is holding. Nandiyan pa ba yung piso? Piso pa rin. Faithfulness is holding on to the even the smallest responsibility that God entrusted you. Anong sabi sa iyo ng Panginoon sa Matthew chapter 25 verse 21? Thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler of many things. Sinusukat ng Diyos ang iyong katapatan sa maliliit na bagay. Konting prayer, konting Bible study, konting pagtugon sa tawag ng Diyos, devotion, yung mga bagay na hindi nakikita, maliliit sa paningin ng marami. Maging tapat tayo sapagkat darating ang panahon, mga kapatid, hindi lang yan ang ibibigay ng Diyos, pamamahalain ka niya sa mga maraming bagay. Ano sabi ng Panginoon? Enter thou in the joy of thy Lord. Anong papasukan mo daw? The joy of the Lord. Habang pumapasok ka sa kanyang kaharian, kung meron mang nagre-revival doon habang pumapasok ka, ang Panginoon, kung meron mang tuwang-tuwa, tumatakbo pa, hallelujah, yakapin ka pa, mamahalin ka ng todo, it is because of your faithfulness. Oh, I feel the presence of the Lord. And faithfulness is not just about the starting. It's not just about starting, but it's about finishing. Amen. Marami sa atin tapat lang sa umpisa. Paglipas ng ilang panahon, wala na. May simbahan, mga kapatid, nung sa umpisa, sila yung matatapat. Dumating ang panahon, paglipas ng 5 taon, 10 taon, wala na yung mga luma. Nasaan na? Nagdisko-disko na. Nakawala sila.
Sino natira? Yung mga bago, mga kapatid. Si Apostol Pablo is not just good about starting his ministry. Ang sabi niya, pinagmamalaki niya pa, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Pagod na pagod siya. Hirap na hirap siya. Anong sabi niya? Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Wow! Maraming aagaw ng pananampalataya natin. Maraming magpapahina sa pananampalataya natin. Maraming mang-discourage sa pananampalataya natin. The enemy will show boringness in faith. Sige, dali mo yung iyong piso. Ito, dali mo yan. Stand up, tumayo ka. Nakatayo ka na. Hindi, iwan mo yung upuan mo. Now, when you start serving the Lord, start the race. Nung araw na tinanggap mo si Kristo at sinabi mong, Panginoon, susundin kita. Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. No matter what happened, when you run the race, never quit. Don't quit. Amen. Pag nakita niyong dumadaan nito, kunwari lahat kayo demonyo. Pigilan niyo siya na makabalik dito sa pulpito. This is the finishing line. This is the heaven. This is the rapture. This is the reward of the Lord. Darating ang panahon, mga kapatid, lahat tayo tumatakbo. Tayo ay lahat ay nasa timpalak. Tayong lahat ay nasa takbuhan. Hindi dito uso kung sino ang pogi at sinong malakas. Sa Panginoon, ang tanging mahalaga ay ang makatapos sa takbuhan. Hello! Nandyan ba kayo? Umikot ka ng 5 beses bago ka dumating dito, ha? And I want you, maglakad ka lang, I want you to hinder him. Huwag niyo, pigilan niyo. Huwag niyong hayaang makarating yan dito sa pulpito. 3 ulit kang iikot, kapatid. Come on, whatever happens, Brother Gilbert, ano man ang mangyari, kahit may mga agaw ng pananampalataya mo, kahit may magpahina sa'yo, huwag kang titigil, huwag kang madi-discourage. Sige, lakad lang sa Panginoon. Sige. Sige. May mga manghahawak sa'yo dyan. May pipigil sa'yo. May magpapagod sa'yo. Pipilitin ka sumurrender. Pipilitin ka ma-discourage. Pipilitin ka maging boring ang paglilingkod mo. Sige. Ilan na? Sige. Pigilan nyo. Ito na mga demonyong ito. Parang walang lakas. Pigilan nyo. Sige. Sige. Sige, pigilan nyo. Huwag nyo lang saktan. Ilan na? 3 pa lang. Sige. Pagod na siya. Pagod na siya. Come on. This is your finish line, Brother Gilbert. Nandito ang reward mo, Brother Gilbert. Come on. Ilan na yan? 4. Isa na lang, Brother Gilbert. Sige. Huwag kang susuko. Sige! Pigilan nyo! Sige! In the name of Jesus! In the name of Jesus! Huwag kang titigil! Huwag kang susuko! Malapit ka na sa finishing line! Sige! Sige! Hallelujah! Tanggapin mo! Tanggapin mo ang gantimpala! Come on! Wave it! Woo! Yes! Sige! Let's celebrate the goodness of the Lord! Ura sa karababaha! You see? Natapos ko ang aking takbuhin. I finish the race. I fight a good fight of faith. Nilabanan ko lahat ng tukso. Nilabanan ko lahat ng pagpigil at kompromiso ng kaaway.
And one day I will finish the race. And God said, in the word of the Lord, bakit naman ganito to? Iyak na ako eh. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa. Mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. The Lord will reward your faithfulness. It's funny. Yes, it is. But so rewarding. Don't lose the small gift of the Lord. Don't lose the Spirit of God. Always obtain for the reward of the Lord. Then one day you will be crowned by God a faithful servant. Oo, magkagulagulanit man, hallelujah, ang buhay natin. Marami ka mang pait na naranasan, marami ka mang hirap na dinaanan, maraming tisod ang dinaanan, maraming sakit ng kalooban ng dinanas. Pero walang kasing sarap na tumanggap ng korona galing sa Panginoon. Brethren, hallelujah, how long will I preach to you faithfulness? How long will I preach to you? Don't compromise. I beg you, brethren, hallelujah. Ano man ang mangyari, kapatid, hallelujah. Remain faithful. Stay faithful to Him. Hindi ka man tumatanggap ng malaki, hallelujah. Pero may binigay ang Diyos sa iyo, hallelujah. Patunayan mo sa Panginoon na ikaw ay tapat na alipin. Marami mang tumutuya sa iyo, marami mang hindi naniniwala sa iyo, marami mang tumutungayaw sa iyo, hallelujah. Marami mang nagpe-persecute sa iyo, manatili kang tapat sa iyong takbuhin. Darating ang isang araw, you will receive your crown. Darating ang isang araw, you will receive your reward to the Lord. The good and faithful servant, enter thou in the joy of thy Lord. Kapatid, hahayaan mo ba na tisuring ka na lamang ng mga demonyo at hindi ka makarating sa gantimpala? Hahayaan mo ba, hallelujah, na hindi mo matanggap ang banal na Espiritu Santo na siyang tumutulong sa iyo para maging malakas ka at manampalataya sa Diyos at matibay sa iyong katapatan? Hahayaan mo ba, hallelujah, na isuko mo na lamang, hallelujah, ang mga binigay ng Diyos sa iyong kaloob, hallelujah, kapalit ng pansamantalang kaligayahan sa lupa? Titigil ka ba? Hihinto ka ba? Marami kang nagawang pagkakamali, pero titigil ka ba? Hindi tumigil ang Panginoon ng paniniwala sa iyo. Ang Diyos ay tapat, mga kapatid. Siya'y tapat, kapatid. Titigil ka ba sa katapatan mo sa Kanya? Titigil ka ba sa iyong takbuhin? O naiisip mo ba ang corona? Naiisip mo ba ang corona na ibibigay ng Diyos sa iyo? Come on! Come to the altar of the Lord today. Come to the altar of God.
In the name of Jesus, I pray, Lord, for my brother in the name of Jesus. Make him more faithful, Jesus. Hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name.